Mga unang balita sa umagang ito. Isang panibagong namumuong sama ng panahon sa Basco, Batanes. Binabantayan ng Pag-asa sa pagpasok ng weekend. Singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan bababa. Landslide sa Valencia, Bukidnon. Posibleng maulit dahil sa nakitang malaking bitak sa gumuhong bundok. Driver ng isang pawn shop, tinangay sa sasakyan ng kanyang amo at cash na 2 milyong piso. Sa the Netherlands, isa patay matapos bumigay ang bahagi ng bubong na isang nire-renovate na soccer stadium. 14 naman ang sugatan. At sa kabila ng pag-ulan, world premiere ng Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 sa London, dinagsa ng fans. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Asahan pa rin ang kalat-kalat na pag-ulan ngayong weekend, lalo na sa ilagang bahagi ng Luzon. Isang panibagong low pressure area kasi ang namataan sa laing 200 at 30 kilometro sa ilagang silangan ng Basco, Batanes. Magdadala rin daw ang pag-ulan ng hanging habagat sa buong Luzon, kabilang na ang Metro Manila, pati na rin sa silangang Mindanao. Partikular naman pinag-iingat ang mga kababayan natin sa dulong hilagang Luzon sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malakas na pag-ulan. At para po sa karagdagang detalye, ukol sa namumuong sama ng panahon, makakausap natin live mula sa punong tanggapan ng Pag-asa ang kanilang senior weather forecaster na si Rene Pasyente. Rene, good morning! Magandang umaga, Egan. O itong LPA, posible bang maging ganap na bagyo? Egan, inaasahan natin ang low pressure area na ito ay magiging bagyo pagdating ng Lunes, Egan. Lunes. Anong pangalan? Guring. Wow, Guring ah. Hanggang kailan magiging maulan sa bansa, Rene? Kamusta yung weather during the weekend? Ngayong weekend, maulan ang Luzon, lalong-lalo na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, Egan, dahilan sa pinag-iba yung habagat. Na kung magiging bagyo to pagdating ng Martes at saka Merkulis, mas malakas po ang paulan natin dahilan sa mapalakas ang higop ng bagyo yung habagat natin. Di ba dalawa tong LPA na binabantayan nyo? Lumabas na yung isa, Egan. Nandito na siya sa may West Philippines, malayo na sa atin. So, at nasa labas na ng PAR. Meron bang mga kasunod pa? Wala na? Sa ngayon, Egan, may mga kaulapan tayo nakita pero tinitingnan natin kung ito ay magiging low pressure area. Saan ang direksyon nitong LPA na binabantayan nyo sa Batanes? Actually, ito, Egan, ay dahan-dahan nakikilos ng pahilaga northward. At ito ay magiging bagyo pagdating na malapit dito sa Taiwan area, sa tabi ng Taiwan. Hindi rin magla-landfall? Hindi pa palabas, Egan. So, ngayong araw na to, maulan hanggang sa weekend. Yes, Egan. Tama po yun. Lunes, magiging mas madalas pa. Oo, lalo na pagdating ng Martes, Merkulis. Okay. Patay na naman ang ating mga labahin. Rene? Oo. Sige. Okay, salamat. Ingat ka. Salamat din. Rene Pasyente po, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Samantala, hindi pa man nahahanap ang lahat ng mga nawawala sa landslide sa Valencia, Bukidnon. Isang panibagong bitak sa bundok ang nagdudulot ng pangamba sa mga residente. Natatakot ang mga taga-Valencia na bumigay ang bahagi ng bundok, lalo pat talahib lang ang nakatanim doon. Mula sa Bukidnon, narito ang report ni Bernadette Reyes. Maghapong binugahan ng tubig ng bumbero ang gumuhong lupa rito sa Barangay Lumbayo, Valencia City, Bukidnon. Pero bigo pa rin ang mga rescuers na mahanap ang mga nawawalang biktima ng landslide. At habang patuloy ang operasyon, nabalitaan naming may malaking bitak na naman ng lupa sa bundok. Sa simpleng bitak din ng lupa, nagsimula ang malaking pagguho sa dalawang magkahiwalay na lugar na kumitil ng 5 katao. May tinuro sa amin doon nung guide na meron pang bitak doon. So sabi ni Mayor Patarata, that's still dangerous. The place is still dangerous. Hindi pa rin stable yung lugar. Inakyat namin ang bundok para malaman kung gaano kalaki ang bitak. Matarik talaga itong bulubundukin dito sa Barangay Lumbayaw. Kaya naman pala pag nagka-landslide dito, sigurado tuloy-tuloy yung daos-dos ng lupa. Akyat pa tayo. Mahigit 1,000 metro na yung naakyat natin dito sa bulubundukin na ito. Ilang hakbang na lang, makikita natin yung crack na sinasabi na maaari namang muling pagmulan ng isa na namang landslide. Gaya nga ng napabalita, malaking crack sa bundok. At isang malakas na ulan lang, tiyak na raw na bibigay na rin ito. Talahib lang kasi ang tanim sa palibot nito.
kung ganito na may malaking crack naman na hindi natin mabigyan ng solusyon, baka mas malaki pa ang buhay na mawawala dito. Ang sarap ng pakiramdam na marating itong tuktok ng bundok, pero nakakapanlumulang na makita itong nasa likuran natin na marami na talagang bahagi ng bundok na ito na nakakalbo na. Di kalayuan kung saan meron na naman nakitang bitak. Ito, nakita natin, bagong tabas na puno. Ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi na masipsip yung tubig ulan. Sabi ng mga taga rito, talamak daw ang pangangahoy dito. Sa kabila yan ng pagsuporta ng mga senador sa total log ban para maiwasan ng mga pagbaha at landslide. Bukod sa gobyerno, may iba pang sinisisi ang mga taga rito. Kulang ang concern ng mga tao, yung taga Bukidnon. Kailangan merong concern, katulad namin sa Karanso, meron kaming ginagawang pagtatanim taon-taon. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, good news naman po tayo, singil sa kuryente ngayong buwan ng Hulyo, bababa. At para sa mga tinatawag na Lifeline user, tuloy pa rin po ang pagbibigay ng diskwento ng Meralco. Narito ang report ni Julius Segovia. Dahil maraming appliances sa negosyong karinderya, umaabot sa higit 6,000 piso ang electricity bill ni Aling Rustica kada buwan. Laking tuwa tuloy niya sa balitang bababa ang singil sa kuryente ngayong Hulyo. Nakakabawas-bawas dahil talaga napakataas ngayon ng bilihin, nakakabawas. Medyo makakatulong din ng kaunti. Ayon sa Meralco, 24 centavos per kilowatt hour ang matatapya sa generation charge o yung singil sa paglikha ng kuryente. Kaya kung kumukonsumo ka ng 101 kilowatt hour kada buwan, mahigit 24 pesos ang mababawas sa July bill mo. 48 pesos naman ang matatapya sa bill kung 200 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Bunso daw ito ng murang presyo ng kuryenteng nabili ng Meralco sa Wholesale Electricity Spot Market OSM at Independent Power Producers o IPPs. Kung hindi nga raw tumaas ang presyo ng kuryente ng Napocor na kinukunan din ng supply ng Meralco, baka raw mas malaki pa ang bawas singil. Pero dahil tag-ulan na, posibleng bumaba na rin daw ang singil ng Napocor sa mga susunod na buwan kapag ipinatupad na nito ang mas murang wet season rate. Tuloy naman ang diskwento sa mga Lifeline user o yung mga hindi lalagpas sa 100 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente kada buwan. Kasunod yan ang paglagda ni Pangulong Noynoy Aquino sa panukalang palawigin ito. Pero gusto ng Meralco na iparepaso ito. Merong indications na some of the customers that are not really Lifeline but they consume 100 kilowatt hours effectively receive a discount. Yes. So they want to make sure that the Lifeline discount really goes to marginalized customers. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Nakatakda ipagpatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa umano'y irregularidad sa paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa Miyerkules. Sa hearing kahapon, nag-isa ng uson dating General Manager ng PCSO kaugnay sa milyon-milyong pisong dagdag intelligence funds na inaprobahan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Darito ang report ni Lia Manyalak. Personal daw na nasaksihan ni dating PCSO General Manager Rosario Uriarte ang pagpirma ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa 4 niyang request para dagdagan ang intelligence funds ng PCSO. May nakalagay po lamang okay. Tapos tila parang GMA po yung nakalagay. Ito po ba ipirma din niya at pinirmahan sa harap niya? Opo. Pinakamalaki raw ang hiningi niyang dagdag noong January 2010, 4 na buwan bago ang eleksyon. Pumalo ito sa 150 million pesos. The amounts and the circumstances are really suspect. And hindi mo rin masisisi sapagkat nangyari na ito sa nakaraan yung Hello Garci. Pero paliwanag ni Uriarte para raw ang pondo sa pagpapalakas sa small town lottery na kinukumpetensya pa rin daw ng illegal numbers game na weteng. Bahagi po nito ang ginamit namin para masugpo ang illegal number game para po dun sa aming small town lottery project. Kung gumamit kayo ng ganyang kalaking pera for intelligence, bakit hindi walang action ang gobyerno,